Sa ating pong huli at ikatlong awiting spiritual, page 23. Page 23 po, we shall see the King someday. Page 23. We shall see the King someday, sing. Though the way we journey may be often drear, we shall see the King someday. On that blessed morning, clouds will disappear. We shall see the King someday. We shall see the King someday. We will shout and sing someday. Gathered round the throne when He shall call His own. We shall see the King someday. After pain and anguish, after toil and care, we shall see the King someday. Through the endless ages, joys and blessings share, we shall see the King someday. We shall see the King someday. We shall shout and sing someday. Gathered round the throne when He shall call His own, we shall see the King someday. After foes are conquered, after battles won, we shall see the King someday. After strife is over, after set of sun, we shall see the King someday. We shall see the King someday. We will shout and sing someday. Gathered round the throne when He shall call His own, we shall see the King someday. Last stanza. There with all the loved ones who have gone before, we shall see the King someday. Sorrow past forever on the peaceful shore, we shall see the King someday. We shall see the King someday. We will shout and sing someday. Gathered round the throne when He shall call His own, we shall see the King someday. Amen. Ngayon pong umaga sa pag-aaral pong muli po natin ng salita ng ating Panginoong Jesucristo, tawagin po natin ang ating mga ngaral, si Pastor Norman Millares. Mabiyayang umaga sa ating lahat mga kapatid, purihin ang ating Panginoon at salamat sa awiting yan at paalala sa atin na darating ang Panginoon at makikita din natin ang ating Hari. We shall see the King someday. Oh, kailan kaya? Sana'y dumating na ang Panginoon. Pwede nga lang, ngayon na. Dumating na ang Panginoon. Hintayin natin. Purihin ang ating Diyos dahil bagamat may bagyo na malakas, ay dininig ng Panginoon ating panalangin. Wala namang ulan dito ngayon, makulimlim lang. At banayad ang ihip ng hangin. Ang bagyo ngayon ay, kung hindi ako nagkakamali, nasa may Patnanungan na Quezon. Ando na yung mata ng bagyo. Medyo malapit na yun dito Pero tingnan nyo naman, hindi tayo masyadong apektado. Ewan ko mamayang hapon, baka pagka landfall niya na sa Maria Aurora, ayan, baka dyan humampas. Pero sana naman ay tuloy-tuloy ganito ang panahon natin para hindi magambala ang
pananambahan ng mga iglesia ng Panginoon. Panalangin natin mga kapatiran natin sa parting norte at saka Central Luzon kasi sila ang mapupuruhan mamaya eh. Doon ang susunod na landfall. Matapos mag-landfall ang bagyo sa Catanduanes. At grabe yung bagyo, napakalakas. Hindi natin alam kung ano nangyari sa mga kababayan natin sa Catanduanes. Sana naman ay maasa tayo na wala hong casualties. Paman ay naway yung pagkaganyan, may mga dumarating na kalamidad. Sana naman ay magsilbing babalayan at paalala sa mga kababayan natin, no? Na hindi lang sa panahon ng kalamidad na sila makaalala sa Diyos. Kasi pagdating ng kalagayan ng tao, walang problema, maayos, maginhawa, wala, hindi na nakakaalala sa Diyos eh. Tatawag lang sa Diyos pagka gipit na, pagka may problema na, at sa tingin nyo kaya ang Diyos ay makikinig. God is not at the beck of sinners na kapag ka sila'y maginhawa, magandang kalagayan, hindi pinapansin ng Diyos, pero pagka nandiyan na ang panganib, kalamidad, tsaka tatawag sa Panginoon. At gusto ura-urada, tulungan sila ng Diyos. Ay, hindi ko ganun ang Diyos. No? Kung sa panahon ng kaginhawaan, kaayusan ng buhay, hindi ka nakakaalala sa Diyos, hindi ka rin aalalahanin ng Diyos sa panahon ng kalamidad. Sinabi niya sa Proverbs chapter 1, tatawanan ko kayo sa panahon ng inyong kalamidad kasi hindi kayo nakinig sa akin. Ayaw ninyo ng aking mga payo, ayaw ninyo ng aking mga utos, ayaw ninyo sa aking karunungan. Kaya pagdating ng inyong kalamidad, tatawanan ko kayo at hindi ko diringgin ang inyong mga dalangin. Yun. Sana yan ay paulit-ulit na lang tayo sinasalanta ng kalamidad. Itong ating bansa ay suking-suki ng mga bagyo. Suking-suki na. Biro nyo, 6 na bagyo sa loob ng 1 buwan. Sunod-sunod. Talaga naman, wala pa rin kadala-dala ang ating mga kababayan. Sumasamba pa rin sa mga Diyos-Diyosan. Sa halip na hanapin ang tunay na Diyos, hanapin ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, ay doon pa rin kumakapit sa mga Diyos-Diyosan nila na yari sa ribulto, o ribulto na yari sa kahoy, bato. Doon sila tumatawag eh. Hindi naman nakakapakinig yan eh. Hindi naman totoong Diyos yan. Galit nga ang Diyos dyan. Kaya sana ay magsilbing leksyon yan, panalangin natin sa ating mga kababayan. Nawa din naman tayo sa ating mga kababayan. Kaya naman pinapanalangin natin na kung maaari sana, ilis na lang ng Panginoon yung bagyo eh. Sa karagatan na lang dumaan, wag nang sa kalupaan. Ngayon pa man, kung anong kapasyahan ng Diyos. Siya ang soberanong Diyos. Pag-pray po natin, mga kapatiran po natin dyan sa Isabela, dyan sa Nueva Ecija, dyan sa Pangasinan. Yan po ang tatamaan maya-maya laang kaming hapon. Mga bandang alas 3, alas 5, ganyan. Malakas ang bagyo. Sana humina na ang bagyo. Tayo naman we're just hoping na everything will be fine, everything will be good. Ang Diyos naman ay mahabagin. Ngayon ay Proverbs tayo mga kapatid. Tuloy natin ang ating pag-aaral sa Book of Proverbs, gleanings from the Book of Proverbs. Tuloy-tuloy natin yan. Chapter 6. Proverbs chapter 6. Umpisahan natin sa talatang 16. Babasahin ko po sa Tagalog. Proverbs chapter 6. Verse 16. Proverbs chapter 6, okay, verse 16. Salamat sa Panginoon, tayo po'y nakapanambahan sa araw na ito. Verse 16, ang Panginoon ay namumuhi sa 6 na bagay. Oo, 7 ang sa kanya'y kasuklam-suklam. Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng dugong walang sala, pusong kumakatha na masamang plano, mga paang sa kasamaan ay nagmamadali sa pagtakbo,
bulaang saksi na nagsasalita ng kasinungalingan at ang naghahasik sa magkakapatid ng kaguluhan. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagbasa ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay lumuhod at dumulog sa Diyos sa panalangin. Panginoon naming Diyos, makapangyarihan at dakila sa lahat, kataas-taasan, soberano, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, sa luklukan ng inyong biyaya kami lumalapit, makasumpong nawa kami ng awa at biyaya sa iyong paningin. Kami po'y nag-aalay ng papuri at pasasalamat sapagkat ngayong araw, linggo ng Sabat, araw ng kapahingahan, araw ng Panginoon, ay hindi niyo po tinahintulot na maging masamang panahon. Salamat, nakarating ang mga kapatiran sa lugar ng pagkakatipunan at kami po, Diyos, ay naghahandog ng papuri at pasalamat. Karapat dapat kayong purihin, Panginoong Diyos, dahil sa lahat ng iyong kabutihan. Sa isang linggo na nagdaan sa aming buhay, maraming salamat sa lagi niyong pag-iingat sa amin. Ligtas ang aming mga buhay, mabuti ang aming kalagayan. Purihin kayo, Panginoong Diyos. Salamat po, binigyan kami ng pagkakataon na makapanambahan sa inyo sa araw na ito. Kaya naman, dalangin namin ang pananambang ito ay maging katanggap-tanggap sa iyong harapan, magbigay ng kaluguran at kasiyahan. At ibusyo sa amin ang iyong pagpapalang espiritual mula sa iyong mga salita at sa banal na espiritu. Sa amin pong pag-aaral, buksan niyo kami, Panginoong Diyos, maliwanagan kami, maintindihan namin ang mahalaga niyong mensahe, makita namin ang aming mga sarili sa salamin ng iyong mga salita. Naway may pamuhay namin ang iyong mga aral at sundin namin ang iyong mga utos. Pagpalain niyo po ang pananambang ito, pagpalain niyo po ang mga makikinig, pagpalain niyo po ang pagpapahayag ng mga salita at ang inyong lingkod. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Yesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Maupo na po. Itutuloy natin to sapagkat ang chapter 6, maraming paksa ang tinalakay po dito si Solomon na mayroon ding kaugnayan sa iba pang mga talata sa Proverbs. At pinasya ko na talakayin ng lahat ng ito para matunghayan natin ang iba't ibang mga usapin o paksa tungkol sa Book of Proverbs. Sinimulan natin yung tungkol sa surety mula talatang 1 hanggang 5. Tapos yung laziness, tungkol yun sa langgam. Tapos nung nakaraang linggo ay tungkol sa wickedness o ay wicked man. Ngayon naman ay the 7 sins that God hates. 7 mga kasalanan na kinamumuhian o kinasusuklaman ng Diyos. Then pagkatapos niyan, next Sunday, tungkol naman sa immorality, adultery. Kasi marami din pong sinabi ang Book of Proverbs tungkol dyan sa adultery or immorality o sexual immorality. Kaya minabuti ko dyan kukunin yung paksa sa chapter 6. Hagip na yung iba pang mga talata. Napakarami niyan. Ngayon, ang mga aral dito ay nagsasaad ng 6 na katangian bilang kasuklam-suklam sa Diyos. At ang ikapito ay mas masahol pa sa lahat. By the way, ang 7 ay kumakatawan sa pagkakumpleto. 7 is the number of God. And it signifies completeness. Again, ang sabi rito sa ating teksto, oo, ang Panginoon namumuhay sa 6 na bagay, oo. 7 ang sa kanya'y kasuklam, suklam. O 7 ay karumal-dumal sa kanya, o kinasusuklaman ng kanyang puso. Ibig sabihin, kung ano ang kinasusuklaman niya mula sa kanyang puso. Hindi ibig sabihin ay yaong pang-7 lamang, kasi ang sabi rito, ang Panginoon ay namumuhay sa 6 na bagay, 6 unang binanggit. Tapos yung pang-7, no, ay hindi niya kinamumuhian. O yung pang-7 ang kasuklam-suklam lang sa kanya at yung 6 hindi. Hindi ho ibig sabihin ganon. Kundi may isa pa kasama ng 6 na bubuo
ng 7. Ang lahat ng 7 ito ay talagang nararapat na kapuotan at kasuklaman ng Diyos. Yung pong ika-7 na nag-aasik ng pagtatalo-talo o hindi pagkakaunawaan sa gitna ng mga magkakapatid ay sa lahat ang pinaka kasuklam-suklam. Kaya inihuli. Una muna binanggit yung 6, tapos ibinitin yung 7. Inihuli yung 7 para bigyan diin na itong ika-7 higit na kasuklam-suklam sa Panginoon. Ibig sabihin, ang Diyos ay labis na napupuot o nasusuklam. Nakakaramdam ang Diyos ng matinding pag-ayaw o matinding pagtakwil dito sa ika-7. Ang katotohanan, ang totoo niya mga kapatid, God hates sin. God hates every sin. God hates nothing but sin. And God can never condone sin. Hindi niya kukonsintihin ang kasalanan. And He will never be reconciled to sin. Kaya lamang, may ilang mga kasalanan na para sa Kanya, higit o labis niyang kinapupuotan. At lahat ng nabanggit, kung mapapansin niyo mga kapatid, lahat ng mga kasalanang nabanggit dito ay nakakapinsala, injurious sa kapwa. Yeah. Majority dito sa 7 ito ay nakakasakit ng kapwa. Kaya kinasusuklaman ng Panginoon. Ibig lang sabihin niyan, ang Panginoon ay nagmamalasakit sa tao, sa kapwa. At hindi dapat gawa ng masama o kaya'y ng pinsala ang tao. Lahat ng 7 sa pagkakataong ito ay mapapansin nyo ay pag-aari ng isang tao. Itong 7 ito, pag-aari ng isang tao. Sino ho yun? Yung anak ni Belial. Sa verse 6, verse 6, sabi ho dito, talatang 6, pumaron ka, langgam pala yung tinutugod din. Verse 12, ang taong walang kabuluhan. Son of Belial. At sino si Belial? Demonyo. Anak ng demonyo. Anak ng diablo. Taong masama. Pagka pala ang tao ay masama, anak pala ng demonyo. So lahat itong 7 ito, makikita sa taong masama. Kaya continuation lang ho yan mga kapatid. Taong walang halaga. Taong walang kwenta. Patapon na buhay niyan. Kaya dapat asahan talaga ng taong Belial, yung anak ni Belial, na ang kanyang kapahamakan ay darating na bigla, gaya ng sinabi sa talatang 15. At walang lunas sapagkat ang kanyang mga gawain ay tulad ng kinasusuklaman ng Panginoon at karumal-dumal sa kanya. 15. Kaya't biglang darating sa kanyang kapahamakan. Sa isang iglap ay madudurog siya at walang kagamutan, walang lunas. Yan ang sasapitin ng taong masama. Kaya pag ang taong masama ay nagpatuloy sa kanyang kasamaan, walang duda, darating ang kalamidad, darating ang kapahamakan, darating ang kaparusahan, madudurog siya, wala nang lunas. Wala nang remedyo. Yan. Isa pa bagay na mapapansin natin dito mga kapatid, na ang mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos, ay hindi lang po dapat maging kasuklam-suklam sa iba lamang, kundi dapat nating kasuklaman ang mga ito mismo sa ating mga sarili. Kung sakali man may makita tayong isa man o dalawa o ilan man sa mga kasalanan yan sa ating sarili, dapat kasuklaman natin yan. Alright, narito po ang 7 mga kasalanan na kinamumuhian ng Diyos. Oo, kinasusuklaman ng Panginoon. Una, a proud look. A proud look. Ang Panginoon ay namumuhi sa 6 na bagay. Oo, 7 ang sa kanya'y kinasusuklaman. 17, mga palalong mata. Tingnan nyo ang taong palalo, sa tingin lang, mayabang na. Malalaman mo na, mayabang sa tingin pa lang. Kung paano siya tumingin. Sa tingin pa lang, may kayabangan na.
mapagmataas na tingin. Kung tumingin, ang yabang. Ito po ay pagmamataas ng sarili at paghamak sa iba. Ganyan po tao mayabang. Dalawa ang daan eh. Tataas niya sarili niya, tapos hahamakin niya ang kanyang kapwa. Palaging dalawa yan, magka-tandem yan, magkasama yan, kambal yan. Itataas niya sarili niya, ibababa niya ang kanyang kapwa. Tinitingnan niya ang kanyang kapwa nang may paghamak. May panlalait. Maliit ang tingin niya. Itinuturing niya na ang iba ay hindi karapat-dapat sa kanyang paningin. Siya ay may sobrang pagpapahalaga sa kanyang sarili. Ang pagmamataas, yan po ang una sa mga nabanggit na kasuklam-suklam sa Diyos. Number 1, sa listahan ng Diyos. Take notice of that. Unang-una sa listahan ng Diyos. May sinabi pa ang kawikaan diyan sa Kabanata 8, talatang 13. Ganito po ang sabi. 8:13 ng kawikaan. Ito ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Solomon. Ang takot sa Panginoon ay pagkamuhi sa kasamaan. Ang kapalaluan, kahambugan, landas ng kasamaan, at ang masamang pananalita ay aking kinasusuklaman. Kita niyo. Yan mo yung mga kasalanang kinasusuklaman ng Diyos. Take note of that. At bakit kaya? Bakit yan kinasusuklaman ng Diyos? Lalong-lalo na ang kayabangan, ang kahambugan, ang pagmamalaki, ang pagmamataas, ang palalong mata. Dahil ito ay nasa ilalim ng maraming kasalanan at bunga nito. Ito marahil ang kauna-unahang kasalanang nagawa ng mga nilalang ng Diyos. Sino ba unang nilalang ng Diyos? Diba mga anghel? At saan natagpuan ang kasalanan ng kayabangan o pagmamalaki? Hindi ba sa isang anghel ng pangalan ay Lucifer? Ito ang kasalanan ni Lucifer at ng mga anghel. Basahin natin ang Isayas. Saglit lamang nating tingnan ang Isayas, Kabanata 14. Isaiah chapter 14. Tingnan nyo kung paanong nagmataas si Lucifer. Ang isa sa pinakamaganda o marahil pinakamagandang anghel na nilikha ng Diyos, si Lucifer. Isaiah chapter 14. Basahin natin ang talatang 12. Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ganyan ang nangyayari sa hambog o mayabang na nilalang, babagsak sa lupa. Ikaw, na siyang nagpabagsak sa mga bansa, sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan, sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Kita nyo? Nag-ambisyon si Lucifer na maging katulad ng Diyos. Gusto niyang maging Diyos din. Ay, hindi pwede yun. Isa lang ang Diyos. The one and only true God. Kaya binagsak siya ng Diyos. Anong naging kasalanan ni Eva at ni Adan? Kasalanan ng mga unang tao. Pinatulan nila ang kasinungalingan ng dyablo na nagsasabing, magiging Diyos din kayo. Sa oras na kinain niyo ang bungang yan, magiging Diyos din kayo na katulad niya na nagbawal sa inyo. Kaya nung tiningnan ni Eva yung bunga, nakita niya maganda sa mata, masarap, at gagawin siyang pantas to make one wise. You see? Kaya pinitas niya, kinain niya. That is the pride of life. Yan tatlong yan, ano? Lust of the flesh,
lust of the eyes, and the pride of life. Basahin natin ang 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. Yan ang essence ng naging kasalanan ni Eva at ni Adan. 1 John chapter 2 in verse number 16. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman. Ayan, the lust of the flesh. Kita niya yung bunga. Masarap kainin. Lust of the flesh. Ang pagnanasa ng mga mata. Good for the eyes. Nakita ni Eva, mukhang maganda to. Ganda ng bunga, kaakit-akit. Lust of the eyes. And to make one wise, that is the pride of life. At ang pagmamataas sa buhay. Ambisyoso ang tao, katulad ni Lucifer. At hindi lang yan, mga kapatid, ang pagmamataas ay ugali ho yan ng mga Pariseo at mga skriba. Yeah. Tingnan nyo nung ang Pariseo nanalangin, nandoon din yung publikano, ano sabi ng Pariseo? Pinagmayabang niya ang kanyang sarili, itinaas niya, siya raw yung nag-aayuno, siya nag-iikapo, lahat ng mga mabubuting gawa, ginagawa niya. At pagkatapos noon, hinamak niya ang publikano. Hindi ako katulad ng publikanong ito. Kita mo. Tinaas niya sarili niya, pagkatapos, ibinagsak niya, ibinaba niya ang publikano. Hinamak niya. You see? Ang kayabangan ay ugaling Pariseo po yan. Again, ano ang ugaling Pariseo? Itataas ang sarili, hahamakin ang kapwa. Ito po ay isang nangingibabaw na kasamaan sa kalikasan ng tao. Pride is the natural sin of man. It is the natural pride of man. Ito ang katutubong kasalanan ng tao. Pride is native to man. At ito po ang pinakaugat. Dito po nakaugat kung bakit ang tao po ay laban sa Diyos. Romans chapter 8, verse 7, sabi ho doon, the carnal mind is enmity against God, and it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Behold the pride of man. Behold the man who is proud in his heart. He has a carnal mind that is enmity against God. Pakikipag-alit laban sa Diyos at hindi na pasasakop sa Diyos, hindi na pasasakop sa kanyang mga kautusan at hindi maaaring magpasakop dahil sa kayabangan, dahil sa kahambugan ng tao. Alam niyo kung bakit ang mga Armenian ayaw nila sa katuruan ng doctrines of grace? Because of pride. Because of pride. Natatouch yung kanilang mga ego. Kaya ayaw nilang magpasakop sa aral ni Kristo. Pride talaga ang dahilan, mga kapatid, kung bakit nila itinatakwil ang aral ni Jesus Christ. At dahil sa kayabangan, ginawa ng tao ang Diyos sa kanyang kaaway. Isa rin sa mga kinasusok naman ng Diyos na may kayabangan, yung scorner, yung scoffer, yung manlilibak, yung nangahamak ng kanyang kapwa, pinagtatawanan ng kanyang kapwa. Bakit? Because he is proud. Full of pride in his heart. Tulad nung nakatunggali ko sa Facebook, pinagtatawanan niya ako, nagpapaliwanag ako kinakantsawan ako, pinagtatawanan ako. Mayabang na tao. Proverbs chapter 21, verse 24. Proverbs chapter 1, verse 24. Tuloy, pinakita niya sa social media yung kanyang kahangalan at kamangmangan. Tuloy, pinakita niya sa social media kung anong klaseng tao siya. Na-expose. Ang ginagawa niya, ine-expose daw niya yung aking maling aral, maling turo, yung heresy ko. In-expose niya yung pagiging extremist ko. Ang hindi niya alam, ang na-expose yung masama niyang ugali. Ganun ang taong hangal. Hindi niya alam, pinakita niya kung gaano siya kamangmang, kayabang, at sinungaling na tao.
Hindi niya alam yun. Yun ang na-expose. Batay sa salita ng Diyos. Akala mo, galing eh. Na ine-expose niya yung mga heresy ko daw eh. Mga maling turo ko, mga maling paniniwala ko, maling aral ko, na puro naman kasinungalingan. Ang hindi niya alam, ang na-expose yung karakter niya. Siya isang taong masama. Scorner, scoffer. Proverbs chapter 21. Verse 24. Ang palalo, yan, at mapagmataas na tao, manlilibak ang kanyang pangalan. Kita niya. Nililibak niya ako eh. Ang ayos-ayos ng paliwanag ko. Ang habol ko ay magkaunawaan kami, maintindihan niya yung katuruan, yung aral, yung katotohanan. Ito yung magpapaliwanag ako, nililibak niya ako eh. Kinakantsawan ako eh. Biro mo yun? Di ba? Napakaliwanag. Manlilibak siya. Ang pangalan niya, manlilibak. Siya'y gumagawa na may palalong kahambugan. Yan ang kinasusuklaman ng Diyos. Ang kapalaluan po ay direktang kabaliktaran sa Diyos yan. At sa kanyang kalikasan, kung kaya't ganitong ginagawa ng Diyos sa mga taong palalo, nilalayuan niya. Santiago 4:6. God resisteth the proud, but gives grace to the humble. Nilalayuan ng Diyos ang taong hambog. Bakit hindi? Kinasusuklaman ng Diyos ang kahambugan eh. Palalong mata. You see? God sees the pride in the heart and hates it there. Kahit yan eh, ang kayabangan nakatago sa puso, sa pamagitan ng hangal na pananalita na ihahayag yan. Nalalaman yan. At ang pagmamatas ng puso ay nagpapakita ng sarili. Sa mga mata, o sa pamagitan ng hitsura ng isang tao, nahayag yan. Itong parirala o phrase ay nagsasaad ng kawalang galang sa kapwa at pagmamataas ng sarili. Yan ang number 1 na kasalanan na kinasusuklaman ng Diyos. Iwasan natin yan, mga kapatid. Turuan tayo ng Panginoon magpakababa at pakumbaba. Panalangin natin na lagi tayo papagpakumbabain ng Panginoon. Pangalawang kasalanan na kinasusuklaman ng Panginoon. Balik tayo sa chapter 6. Verse 17, mga palalong mata. Pangalawa, sinungaling na dila, a lying tongue. Isang dila na nagsasalita ng kasinungalingan, na ang layunin ay manloko, mandaya ng kanyang kapwa, merong panlilinlang sa kapwa. Sa pamagitan ng kasinungalingan, ang taong sinungaling ay may layuning sirain o kaya'y siraan ang kanyang kapwa, bula-bulahin ang kanyang kaibigan para makaisa. Yan. Sa katabi ng palalong mga mata o mapagmataas na tingin ay walang higit na kasuklam-suklam sa Diyos kaysa sa sinungaling na dila. Ito po ang isa sa pinaka kasuklam-suklam na kasalanan. Kasuklam-suklam ito sa Diyos. At kung ito'y kasuklam-suklam sa Diyos, dapat ito rin ay kasuklam-suklam sa atin. Sinungaling na dila. Tanda natin, ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Walang masagrado kaysa sa katotohanan. At walang higit na kailangan sa pakikipag-usap kaysa sa pagsasalita ng katotohanan at hindi ng kasinungalingan. Walang anumang bagay kung saan ang isang tao higit na kahawig ng dyablo o kaya kamukha ng dyablo kundi ang pagsisinungaling. Bakit? Sapagkat ang dyablo ay ama ng kasinungalingan. Ang taong sinungaling,
kamukha ng dyablo. John 8:44, 1:8:44, basahin natin ang katangian ng dyablo. Ganito, kung papaano inilarawan ni Kristo ang demonyo o ang dyablo. John 8:44, kayo'y sa ama ninyong dyablo at ang nais ninyong gawin. Ito po'y sinabi ni Jesus Christ. Si Jesus Christ nagsasalita rito sa mga Pariseo at Skriba. At lalo na sa mga Hudyo, lalo na sa mga Pariseo at Skriba. Kayo'y mula sa inyong amang dyablo at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama, siya isang mamamatay tao. Buhat pa sa simula at hindi naninindigan sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat likas sa dyablo ang pagiging sinungaling. Sapagkat siya'y isang sinungaling. Yan ang kanyang likas. Kaya wala kang maasang anumang tuldok o patak ng katotohanan sa kanya. Wala! Sapagkat siya'y isang sinungaling. Likas sa kanya yan. At ama ng kasinungalingan. Kung siya'y ama, ay di may mga anak. Mga anak ng kasinungalingan. Kaya wala nang hihigit pang kamukha ang taong sinungaling, kundi dyablo. Kamukha niya, dyablo. Tingnan niyo gaano katindi. No? Kaya palaki nasusuklaman ng Panginoon. See? Ang Diyos po at lahat ng mga taong matuwid ay napopuot at nasusuklam sa pagsisinungaling. Kung ang Diyos Ama ay ating Ama, at kung ang ating Diyos Ama ay napopuot, nasusuklam sa kasinungalingan, dapat ganun din tayo. Ito naman ang sabi ni David sa Psalm 119. Kanina, yan ang ating scripture. Psalm 119. Basahin natin ang 163. Psalm 119, verse 1, 6, 3. Pakinggan nyo ang sabi sa King James Version. I hate and abhor lying, but thy law do I love. Bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, dapat kamuhian natin, kasuklaman natin ang kasinungalingan. Kasi ganun ang ating Ama. Yan ang dahilan mga kapatid kung bakit tayo po ay nasusuklam pagdating sa mga aral o doktrina na pawang kasinungalingan. Lalong-lalo na ang Arminianism, sapagat ang Arminianism ay punong-puno ng kasinungalingan. We condemn Arminianism. At palagi natin yung sinasabi dito sa pulpito na ang Arminianism is a satanic lie. It is the doctrine of the devil. Lagi natin yung binabanatan, binabakbakan eh. Ewan ko naman dito sa mga peking sovereign grace na ito. Kunyari, they deny Arminianism, pero tinatanggap naman ang salvation ng mga Arminian na naniniwala sa Arminianism. Na damnable heresy. You see? Kaya tuloy, napagkakamalan tayong we condemn the Arminians. We don't condemn the Arminians, we condemn Arminianism. Tanging Diyos lang nagko-condemn. Ang Diyos lang may karapatan to condemn the Arminians. But we condemn Arminianism because Arminianism is a damnable heresy. At ang sino mang maniwala sa Arminianism will be damned. Hindi masasave, will be damned. Di ba nila naintindihan yan? We hate every lie. We abhor any doctrine that is full of lies. Hindi natin tatanggapin yan. You see?
yung mga umiibig sa katotohanan, mamumuhi sa kasinungalingan. And we are lovers of truth. Umiibig tayo sa katotohanan. Kaya kinasusuklaman natin ang anumang kamalian, kasinungalingan, and every false way. I hate, sabi nga ni David, I hate every false way. 104. Psalm 119, 104. Sabi ni David, through thy precepts I get understanding, therefore I hate every false way. Iwasan ang pagsisinungaling. Pangatlo, na balik tayo sa Proverbs. Pangatlong kasalanan. 17. Mga kamay na nagbububo ng dugong walang sala. Hands that shed innocent blood. Ito po yung kalupitan at pagpatay ng tao. Kalupitan sa tao, pagpatay sa tao, lalo na ang mga walang sala. Lalo na ang mga inosente. Papatayin. Inilalagay kasi nila ang bata sa kanilang mga kamay. O kaya pumapatay dahil sa galit, dahil sa pagiganti, pumapatay dahil sa pera, dahil sa reward. Ang iba naman, kaya pumapatay, gusto lang, trip. Trip lang, out of sheer fun and pleasure. Ang taong salary, naniniwala tayo, dapat talaga patayin. Lalo na yung mga rapist, yung mga gumagawa ng mga heinous crime, lalo na yan, mga drug lord, dapat patayin talaga yan. Lalo yung mga nagnanakaw sa gobyerno. Kaya ako, pabor ako sa death penalty. Pero dapat papatay, gobyerno. The magistrate. At hindi ilalagay sa kamay ng tao yung batas. Ito, napapanahon pa naman sa ating issue ngayon dahil yung dati nating Pangulo, si Duterte, nasasala ngayon sa pagsisiyasat at investigasyon dahil sa ginawa niyang extrajudicial killing. Siya ay nilitis ng Quadcom doon sa Kongreso. Aminado naman siya na responsable siya sa lahat ng nangyaring patayan during his term. Ang mga pinatay ay mga drug pusher, drug lord. Kasi nga, sabi niya, ang babagal nyo kasi. Kakasuhan, lilitisin, aabutin ng siyam-siyam. Hanggang ngayon, buhay pa. Hanggang ngayon, hindi pa nakukulong. Ay di ako, patsyong ko na. Patsyong ko na. Sabi niya, bagal nyo kasi. Hati ang taong bayan dyan eh. O kayo, tanungin ko kayo mga kapatid. Tama ba yung ginawa niya o hindi? Kasi tayo mga Pilipino, no, tayo ay pagod na, sawang-sawa na sa nangyayaring kasamaan dito sa bansa. Na yung mga salarin, take note, yung mga talagang nagkasala, yung salarin, ay hindi napapanagot. Tingnan yung mga ampatuan. Bagamat yun nakasuhan. Ilang taon inabot yung kaso? Hira yan. Inamag na doon sa korte. Naabot ng 10 taon, mahigit 10 taon. Kitang-kita naman talaga pumatay sila ng mga taong walang sala. Hindi naman mga salarin. Patatagalin pa kaso. Tapos nung nahatulan, guilty, kulong lang. Aba, pambihira yan. Kaya hindi mo rin masisisi yung Pangulo natin, patching ko kayo. Kita niyo yan? Anong klaseng katarungan meron tayo? Kaya hindi rin masisisi yung mga Pilipino, nakakampi kay Pangulong Duterte. Ayos yun! Tumino ang bansa Takot ang mga pusher takot ang mga drug lord
Ngayon, ang pinag-uusapan natin, yung walang salarin. Mali din naman yun. Nagbububo ng dugo. Mga kamay na nagbububo ng dugong walang sala. Mali ho yun. Masama yun. Nabanggit natin kanina ang dyablo. Ang dyablo, hindi lang siya sinungaling. Ang dyablo po ay mamamatay tao. Ang dyablo, mula pa sa simula, ay isang sinungaling at isang mamamatay tao. At sa makatuwid, bilang isang sinungaling na dila, gayon din po ang mga kamay na nagbububo ng inosenteng dugo ay napopoot sa Diyos. Sapagkat sinisira po nila ang larawan ng Diyos. At nasa Kanya, doon sa pumapatay, nagbububo ng dugo ng walang sala, nasa Kanya ang larawan ng dyablo. Kamukha din siya ng dyablo. At ang dyablo ay nasa Kanya. Kaya kinasusuklaman niya ng Diyos. Ang ganitong uri ng tao ay tunay na kinamumuhian at kinasusuklaman ng Diyos. Huwag po nating tatawaging mabuting tao ang sino mang presidente, pulis, mayor, governor, congressman, senator, o sino man on that matter, for this matter, na pumapatay ng mga taong walang sala. Mali yan. Mali yan. Ang dapat patayin yung salarin. Yan. Sila ay mga masasamang tao na pumapatay ng walang sala. Sila ay mga anak ni Bilian. Pangapat, a heart that deviseth wicked imaginations. Puso na kumakatha ng masasamang plano. Ito po'y binanggit na ho, napag-aralan na po natin yan sa verse 14. Balikan natin verse 14. Kumakatha ng masama. Isa sa mga katangian ng taong masama o anak ni Bilian, kumakatha ng masama sa kanyang likong puso. Kasi, tungkol po ito sa taong masama. Ito po ay katusuhan sa pagpaplano ng paggawa ng kasalanan, karunungan sa paggawa ng kasamaan, napakatalino pagdating sa paggawa ng kasalanan. Diyan ginagamit yung talino eh. Sa halip na gamitin sa kabutihan, ginagamit sa kasamaan. Isang puso na nagdidisenyo o nagpaplano at isang ulo na bumubuo ng masamang imahinasyon na alam ang kalaliman ni Satanas. At marunong kung paano sasagawa ang pinaka-epektibong pamamaraan ng kanyang masamang balak sa puso. Ang isang mapag-imbot, mainggitin, at mapaghiganti na balak o plano. Daming ganyan ng mga politiko, ang gagaling, mga pulis, mga hiniral, ang gagaling gumawa ng mga plano ng kasamaan. Pinatatahimik si ganito, pinatatahimik si gano, kasi marami nang alam, marami nang nalalaman. Kaya mag-ingat kayo, kayong mga maraming alam. Mag-ingat kayo. Masyado ka ng maraming nalalaman. Baka ikaw'y patahimikin na, delikado. Ganyan, kadelikado. Pag ang lipon ay puno ng mga taong masasama. You see, the more na may katusuhan at pamamahala sa kasalanan, the more na ito po ay kinasusuklaman ng Diyos. A heart that deviseth wicked imaginations. Panglima, na kasamaan na kinasusuklaman ng Diyos. Feet that be swift in running to mischief. Patuloy na naghahasik, kumakatha ng masama sa kanyang likong puso. Verse 18.
Mga paang sa kasamaan ay nagmamadali sa pagtakbo. Na ibig sabihin, pag gumawa ng yung binuo niyang balak sa kanyang puso, agad niyang isinasagawa. Ang bilis, na para bagang mauubusan na siya ng oras. O kaya naiinip sa pagkaantala sa paggawa ng kasamaan. O sa execution ng kanyang wicked imagination na nag-devise o nabuo sa kanyang puso. Isasagawa agad na walang pakundangan. Hindi na nagdadalawang isip. Patay kung patay. Hindi na wala nang consideration. Wala nang preno, walang konsiderasyon. Ang meron sila ay kasikiman o pagkagahaman sa paggawa ng lahat ng uri ng kasamaan. They are so greedy in performing and doing wicked imagination of their hearts. And they do it right away. Mapapahiya nga tayo eh. Alam niyo kung bakit? Tayo mga gumagawa ng mabuti, mapapahiya tayo sa mga gumagawa ng kasamaan. Bakit po? Dahil napakakupad natin eh. Na gumawa ng kabutihan. Dahil pa tayo nitong mga gumagawa ng kasamaan. Isinasakatuparan agad. Tayo, pag gagawa tayo ng kabutihan eh, magdadalang isip pa eh. Alam mo na kailangan tulungan, di pa tulungan. Alam mo na kailangan bigyan. Dadalawang isip, bibigyan ko kaya ito. Dahil pa tayo nito mga masasama. Once na nakabuo na ng plano, masamang plano sa puso nila, agad nila isasagawa. You see? Dahil pa tayo, di ba mga kapatid? Yan. Agad, sabi dito, nagmamadali sa pagtakbo. Meron silang patakaran agad eh. Aktibo, sabik, at meron silang kasipagan sa paggawa ng masama. Dapat daigin natin yan. Tayong mga nais gumawa ng kabuti, gawin natin ang madali. Pagka masama, preno ka. Mag-isip ka muna, masama yan. Pero pag kabutihan, tumakbo ka na, magtutumulin ka na. Tayo pong mga sampalataya sa Diyos, maging maingat na panatilihin natin ang paggawa ng kabutihan. Let us maintain to do good work. Sabi nga po ni Pablo kay Tito 3:5. Dapat tayo ay bayan ng Diyos na masikap sa mabubuting gawa. Tayo po ay mga nilalang ng Diyos. We are God's workmanship, created unto good works. Sapagkat tayo po ay Kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Tayo itinalaga ng Diyos para gumawa ng kabutihan. Kaya gawin natin ang madali. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa, huwag nang patagalin pa. Pang-anim na kasalanan, a false witness that speaketh lies. Verse 19, bulaang saksi na nagsasalita ng kasinungalingan. Ang kasalanan ito, mga kapatid, ay isa sa pinakamabigat sapagkat ito ay paglabag sa ika-9 na utos. Ano yung ika-9 na utos? Thou shalt not bear false witness. Exodus chapter 20 verse 16. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa o huwag kang sasaksi ng kasinungalingan laban sa iyong kapwa. Nasa 10 utos yan. Thou shalt not bear false witness. At ang false witness, ang katangian niya, nagsasalita ng kasinungalingan. Wala kang maasahan talaga sa isang false witness. Wala kang maasahan, kundi puro kasinungalingan, hindi katotohanan sasabihin yan.
Ang sinungaling na saksi ay nagsasalita ng kabulaanan at walang iba kundi pawang kabulaanan. Tingnan pa natin sinabi sa Proverbs chapter 14 verse 5. Proverbs chapter 14 verse 5. Proverbs chapter 14 verse 5. Ano yan? Ano nangyari na? Proverbs chapter 14 verse 5. Hindi nagsisinungaling ang tapat na saksi. Tapat ka bang saksi? A faithful witness will not utter lies. Ngunit ang bulaang saksi o sinungaling na saksi ay mga kasinungalingan ang sinasabi. Napakaliwanag ng distinction between a faithful witness and a false witness. Ang isang bulaan o sinungaling na saksi, mahilig mag-imbento yan eh. Nag-iimbento yan ng mga bagay sa kanyang paratang na hindi naman totoo at nanunumpa ng kapwa. Tulad ng ginagawa ng mga peking Sovereign Grace Landmark Baptist laban sa atin. Tayo po ay inaakusahan, tayo po ay pinararatangan ng kung ano-anong mga kasinungalingan na sinasabi nila na yun daw ang ating itinuturo. Katulad nito, yung nabasa ko nga sa Facebook, sabi niya, extremist heretical statement. Ano daw yung extremist heretical statement? None is truly saved until one embraces the 5 points of Calvinism or tulip doctrine. Ayon sa kanya, ayon sa pagkakaintindi niya, na mali naman ang pagkakaintindi, tayo daw po ay naniniwala at nagtuturo na ang isang tao ay hindi maliligtas hanggat hindi naniniwala sa tulip doctrine or 5 points of Calvinism or doctrines of grace. Kailan tayo nagturo niyan? Ang tagal-tagal ko nang nagtuturo, ang tagal-tagal ko ng pastor. Simula ako naging Sovereign Grace. Kahit kailan, di ako nagturo niyan. You see, false witness na nag-iimbento ng mga akusasyon na pawang kasinungalingan. Ito pa sabi nila, you must believe tulip doctrine first before you must be saved. Gospel plus understanding tulip doctrine, then you are saved. Yan daw ang tinuturo natin. Wrong. We don't teach such an absurd teaching. Invento nyo lang yan. Hindi kasi kayo nakakaintindi. Gumagawa kayo ng mga kasinungalingan at ibabato nyo sa amin para siraan ninyo kami. Winawasak ninyo kami. Tandaya ng taong masama. Sinungaling. False witness. False accusation. Tapos sasabihin nyo, sovereign gracer kayo, nasa ng grace ninyo? May mga dila kayong sinungaling. Pagpipilitan nyo sa amin na yan ang tinuturo namin, hindi naman kami nagtuturo niyan. Sinasabi ba natin na kailangan maniwala sa tulip doctrine, sa doctrine para masave? Ang sinasabi natin, ang totoong save, maniniwala sa tulip doctrine. Hindi para masave. At kailanman ang totoong save, hindi niya itatakwil ang aral ni Kristo. Tatanggapin niya yan sapagkat siya'y mangingibig sa katotohanan. Ang tulip doctrine, ang doctrines of grace ay truth. At ang totoong save ay lover of truth. Ang mga Arminian, ayaw nila dyan. Kinasusuklaman nila ang doctrines of grace. Tapos sabihin nyo, save. Hindi nakakaintindi. Ito pa sabi nila, a person must believe the doctrines of grace in order to be saved. Kita niyo yung mga paratang na yan. Invento lang nila yun eh. Bunga yan ng mali nilang pagkaintindi sa atin.
Basta na lang silang babanat na hindi tayo kinakausap. Dapat yan magharap-harap, magpaliwanagan. Hindi yung bigla na lang mga akusa sa Facebook, sa social media, pararatangan tayo agad-agad. Tanda yan ng taong hangal. Kahangalan yan, foolishness yan. A fool despises knowledge and understanding. A fool hates wisdom. Yan ang sabi ni Solomon. Kita nyo? Tapos tangka daw nilang expose yung ating mga pagiging extremist, heretical teachings. Hindi nila alam ang na-expose yung kanilang kahangalan. Ang kanilang kasinungalingan na sila yung mga false witness. Hindi na sila kinilabutan. Nag-iimbento sila, oh. Ganyan ang false witness. A false witness speaketh lies. Meron pa nagsasabi, ito sabi lang, ang tulip doctrine ng ating tagapagligtas. Ang tulip doctrine ang napako sa krus. Biro mo paratangan tayo ng ganyan. Sino raw ang napako sa krus? Yung tulip doctrine? Yung ba tagapagligtas? Kailan natin sinabi yun? Sila extreme. Kung mag-akusa sila, extreme. Sobra naman, may dagdag. Kita niyo yan. Ang hangal, nahuhuli mo siya sa salita. Yan ang sabi ng Kawikaan. Ang pusong hangal, nahayag yan sa pamagitan ng kanyang mga pananalita. Ito pa sabi nila, the power to save is in the preacher, or in both preacher and the gospel. The preacher is the means to salvation. Parang nangyari na yung preacher ang savior. Kailan tayo nagturo niyan? You see? Yan ang mga false witnesses. Ano layunin ng sinungaling na saksi? Saktan at siraan ang kanyang kapwa sa pamamagitan ng pagbulong-bulong, pagkikwento ng mga kwentong hindi naman totoo, paninirang puri, pagsasabi ng kasinungalingan, paglalahad ng pagkatao ng isang tao sa pamagitan ng mga pasaring, tusong insulto, at masasamang mungkahi, kung saan yung pagkatao ng tao, yung reputasyon ng tao, yung karakter ng tao, ay maaaring masira. At siya ay tuluyang magdusa dahil sa mga maling paratang at kasinungalingan. Kita niyo pinagagawa ng mga yan. Kaya para sa akin mga kapatid, hindi sila mga totoong sovereign gracer. Batay sa turo ng salita ng Diyos. Mga peki yan. Walang biyaya yung mga yan. Katulad sila ng mga Pariseo at Skriba sa panahon ni Jesus Christ. Mga relyosong tao pero mga hipokrito. Wala sa katotohanan at ang mga puso nila'y malayo sa Panginoon. May batayan tayo Hindi tayo nangakusa. Hindi tayo nag-invento rito ng mga kasinungalingan. Lahat ng sinasabi ko sa inyo, batay sa salita ng Diyos, batay sa aral ng Biblia. Pagka tayo nagsalita, dapat pawang katotohanan. At para mangyari yan, dapat batay sa Biblia. Batay sa Biblia. At hindi naman ako ang nang-aakusa sa kanila na sila yung mga hangal. Biblia! Nabasa ko sa Biblia na yung mga ginagawa nila, tandayan ng taong hangal. Batay sa Biblia. Na yung mga ginagawa nila, larawan niya ng taong masama. Biblia nagsabi niya, hindi ako. Sila ang gumagawa niyan Silang nagpapakilala na sila yung mga sinungaling, sila yung mga masasama, sila yung mga dilang sinungaling. Biblia Nabasa ko lang Kaya sinasabi ko sa inyo, ang Biblia ang pamantayan natin mga kapatid, yan ang ating salamin. Kaya nga tayo haharap palagi dyan. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos Para makita natin sarili natin sa harapan ng Diyos. Ano ba tayo? Ano ba itsura natin? Kaya dapat tayo laging magko-conform sa teachings ng Scripture. Dahil pag hindi, mali tayo. Wala tayo sa tama. Ako, sinusukat ko lang yung kanilang mga ginagawa ayon sa sukatan o pamantayan ng salita ng Diyos.
At hindi ako nagbibintang, hindi ako dito nag-iimbento. Gaya ng ginagawa nila sa atin. Kaya ba nila patunayan yan, yung mga akusasyon nila sa atin, na yan talaga ang itinuturo natin? Maling-mali. Puro mga false accusation yan eh. Mga false witnesses sila. Tandaan nyo mga kapatid, ang ganitong gawain ay gawain ng santaang masama. Tama ba? Masamang tao lamang pong gumagawa nito. Tulad ng isang false witness, tulad ng isang tale bearer, yung pagdudumapit kumapon o hapon, chismoso, chismosa, iimbento ng mga kwento na hindi naman totoo, tapos ikakalat niya. Sasabihin niya na ang layunin ay para siraan ang kanyang kapwa. Tale bearer yun. Tulad ng mga slanderer, diabolic, sinungaling na dila, at mga taong palabintangin. False accuser, sabi sa 2 Timothy 3:3, false accuser. Manong binerify muna nila eh. Totoo ba na ito ang paniniwala ninyo? Ba hindi, banat agad eh. Ipo-post pa sa social media. Anong kahangalan? Taong hangal ang gumagawa niyan. Di na-expose tuloy kung anong karakter meron sila. Hindi nag-iisip eh. Nag-aaral pa naman ng Bible. Hindi na-apply, pinag-aaralan, o baka naman hindi talaga naintindihan. See? Tanda natin, si Satanas ang ama ng kasinungalingan at palabintang. Mga palabintang. Revelation chapter 12 verse 10. Revelation chapter 12 verse 10. Nabasa na natin kanina, John 8:44. Revelation chapter 12. Tapos, inaakusahan pa tayo na tayo daw hindi mga saved. Ay. Nung binasa ko dahilan wala opinion lang niya Hindi naman niya kayang patunayan in the light of the Holy Scriptures kung bakit tayo. Sabi niya, may mga sovereign gracer, bagamat sovereign gracer sila, hindi sila saved. Tapos sabi niya, bakit ko nasabi yon? Paliwanag siya, opinion niya Puro opinion. Haka-haka, assumption, na wala namang batayan. Di sinungaling, patunayan mo sa Biblia na hindi nga saved. Kasi ako talaga naniniwala, may mga sovereign gracer na hindi saved. At kaya kong patunayan yan sa liwanag ng salita ng Diyos. Kung paanong kaya kong patunayan ng isang Arminian, naniniwala sa Arminianism na hindi saved, kaya ko rin patunayan sa liwanag ng salita ng Diyos na hindi lahat ng mga sovereign gracer saved. At yan, naituro ko na sa inyo yan, mga kapatid. Mahirap magsalita na wala kang batayan Lalabas niyan haka-haka mo lang yan, invento mo lang yan. Di sinungaling ang labas mo niyan pagka ganyan. Revelation chapter 12 verse 10, at saka false accuser ka pa. Katulad ng ama mo na diablo. Verse 9, Revelation 12:9, and the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, who deceiveth. Deceiver siya Manloloko yan, manlilinlang yan mandaraya. Deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ, for the accuser of our brethren. Sino yun? Satan is cast down, who accused them before our God day and night. False accusing naman. Ang magbintang o mang-akusa na walang basihan at hindi totoo, mga kapatid, gawain po yan ni Satanas. At ang mga gumagawa nito ay mga ministro ni Satanas.
Tulad ng ginawa ng mga eskriba at pariseyo kay Jesus Christ. Para lang madiin nila, para lang mapatay nila si Jesus Christ kung ano-anong mga kasinungalingan ang inimbento nila laban kay Jesus Christ. Samantalang si Pilato, napatunayan niya, walang mali sa taong ito. I find no fault in this man. Hindi, ibig sabihin yung mga akusasyon ng mga skriba at pariseyo, puro kasinungalingan, para lang sirain, wasakin si Jesus Christ. Yan ang false witness that speaketh lies. Ingat tayo mga kapatid. Pilit na nag-iimbento ng mga kasinungalingan para lamang pasamain at ibagsak ang kanilang kapwa. Napakasamang gawain ito. Kaya kasusuklaman niya ng Diyos. Pati ang mga gumagawa niya. Ayan diyan kung niniwala ang mga totoong sovereign gracer yan. Hindi natin sila kabaro. Hindi natin sila katulad. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Ano lesson dito? Sa aral na ito, lesson mga kapatid. Mag-ingat tayo ha. Huwag po tayo basta-basta magbibintang ng ating kapwa. Huwag po tayo mag-iimbento o kaya gagawa ng anumang bagay na may kasinungalingan para lamang po sirain, wasakin ang ating kapwa. Masamang gawain po yan. Gawayan ng isang taong masama. At ang tatay niya, diablo. Pangalawa, huwag din po tayo basta-basta maniniwala sa anumang paratang o bintang, lalo na sa mga nababasa lang natin sa social media na hindi naman natin ma-verify. Hindi naman na-verify, hindi naman ako-confirm. O kaya mga sumbong na hindi naman totoo. Ngayon, kung hindi mo ma-verify kung totoo nga yun o hindi, ignore mo na lang. Manahimik ka na lang. At wag mo nang pag-aksayan pa ng oras mo. Walang kabuluhan niya. Ganun po mga kapatid. Panghuli, pangpito. Balik tayo, Proverbs. Soweth discord among brethren. Ayan. Naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid o naghahatid ng pag-aaway-away o kaguluhan sa magkakapatid. Kahit anong relasyon, sa bahay man yan, sa pamilya man yan, sa opisina man yan, sa workplace, at lalo na sa iglesia, sa church. Itong sowing discord, yan yung pakay ng taong sinungaling. Kaya siya nag-iimbento sa puso niya ng masamang plano kasi sinungaling siya, magsasabi siya ng kasinungalingan na ang layunin niya ay guluhin. Guluhin ang magkakapatid. Maghahasik siya ng kasinungalingan para sirain ang magkakapatid. Yan ang pakay ng taong sinungaling. Maghasik ng pagtatalo-talo o pag-aaway-away sa gitna ng magkakapatid. Iyan po ang gumagawa ng kasamaan sa pagitan ng mga relasyon at kapwa, gumagamit ng masasamang paraan na posible, hindi lamang upang ihiwalay ang pagmamahal ng mga magkakapatid sa isa't isa, kundi inisin ang kanilang mga damdamin sa isa't isa. Kudyukan sila sa pag-aalitan. Provoker eh. Katulad nung ginagawa ng taong masama sa akin doon sa social media. Pinoprovoke ako eh. Ako naman ay na-advisean ng taong pantas na si Solomon na huwag nang patulad. Kaya nga di ba nung linggo tinanong ko kayo eh, ano ang payo niyo sa akin? Answer a fool o answer not a fool? Sagutin ko ba ang hangal o wag kong sagutin ang taong hangal?
Eh pagka sinagot ko yung taong hangal, magiging hangal din ako. Ang minabuti ko, wag na lang sagutin. Total, nasagot ko na naman siya. At pinakita niya sa akin kung ano klase siyang tao. So sabi ng Biblia, iwasan ko na. Ang scorner, layuan mo, iwasan mo, then titigil ang strife. Titigil ang pagtatalo. Ganyan ang gawin nyo. May wisdom dyan. Sundin natin ang wisdom na itinuturo ng salita ng Diyos. Ang Diyos po ay pag-ibig. Ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan ay napupuot po yan sa taong naghahasik ng alitan sa mga kapatid. Sapagkat ang Diyos po ay nalulugod sa pagkakasundo-sundo at hindi sa pagkakaalitan at pagkakawasak-wasak. God hates discord and He loves concord among the brethren, among the children of God. At sino mismo mga taong masasamang gumagawa nito? Ng pagkakaalitan, galit, pagkakampi-kampi, pagpapangkat-pangkat at pagkakababahagi, eh di yung mga scorner, scoffers, eh di yung mga slanderers, eh di yung mga false witnesses, false accusers. Yan ang gumagawa ng pagkakaalitan, pagtatalo-talo sa gitna ng mga magkakapatid. Ginagawa po nila ang kasamaan sa pamamagitan ng pagkikwento ng mga maling kwento at hindi naman totoo. Ginagawa nila yan sa pamamagitan ng mga paninirang puri, sa pamamagitan ng pagkakalat ng mga kwentong hindi maganda, hindi tama, at hindi po totoo. Pinapalubhan nila Pinapagrabe nila ang bawat bagay na sinasabi at ginagawa. Tulad nung itinuturo ko, pinalalala niya Pinasasama niya, mamanipulahin niya, tapos palalabasin niya, ito daw yung tinuturo ko. Kita mong kasamaan ng taong yan. Inventor of evil. Okay? Sabi sa Romans chapter 1. Diba? Pinapalubhan bawat bagay na sinasabit ginagawa. At nagmumungkahi o kaya nag-uudyok ng mga paninibugho at masamang haka-haka. Sila ay naghahanda para sa kanilang sarili ng isang apoy ng parehong kalikasan na tutupok din sa kanila. So narito po ang 7 mga kasalanan o kasamaan na matinding kinamumuhian ng Diyos. Oo, mga kapatid, kinasusuklaman ng Diyos. Naway iligtas tayo ng Diyos mula sa mga kasalanan ito. Naway wag itong mabilang sa atin. Naway wag itong makita sa atin kahit isa. May God bless the message in our hearts. Panginoon naming Diyos, na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng kaliwanagan, nagtatama ng aming mga kamalian, nagtutuwid ng aming mga kalikuan. Salamat sa liwanag at kagandahan at kadalisayan ng iyong mga salita, Panginoon Diyos. Napakapuro, totoo, at punong-puno ng liwanag. Gabayan niyo kami ng liwanag ng iyong mga salita. Iligtas niyo kami mula sa mga kasalanang ito. Itong 7 mga kasalanan na sikapin naming iwasan at huwag makita sa amin. May apply namin ang aral na ito, may sagawa namin, may apply namin ang karunungan ito, maging guided kami ng iyong mga salita. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Kung may nakikita kayong kayabangan, kahambugan, pagmamalaki, pagmamataas sa aming mga puso, O Panginoong Diyos, ibaba niyo kami, ibagsak niyo kami, turuan niyo kami magpakumbaba sa inyong harapan. Wala kaming karapatan, dahilan para kami magmataas, magmalaki. Pagka kami nakakalimot, paalalahanan niyo po kami.
gawin niyo pong totoo, tunay ang aming mga buhay at hindi kami mamumuhay sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan. Pakasakdalin niyo ang aming mga buhay, Panginoong Diyos. Salamat sa mga paalala niyo, salamat sa iyong aral. Patuloy niyo kaming gabayan ng iyong mga salita. Ang church na ito, i-preserve niyo po sa purity ng doctrines at morals, upang kami po palagi ay mamumuhay at lalakad sa katwiran, kabanalan, kaliwanagan at katotohanan, upang kayo po ay malugod sa buhay namin, Panginoong Diyos. San man kami pumaroon, sa mandako kami naroon, apply namin ang mga aral na ito. Sisikapin namin isakatuparan at isasagawa. Pinapanalangin namin, O Diyos, yung mga naninira sa amin, na gumagawa ng mga kasinungalingan para kami siraan, ibagsak, kayo na pong bahala sa kanilang kasamaang ginagawa. Naniniwala po kami at nagtitiwala sa inyo na kay Diyos na makatarungan. At hindi nyo po palalagpasin itong mga kasamaang ginagawa nila. Darating ang kanilang kawasakan, kasakunaan, darating ang kanilang kaparusahan at walang lunas. Salamat po sa pangakong yan, Panginoon Diyos. Naway, turuan nyo kami makapagtigil sa aming mga sarili. Huwag namin papatulan ang kanilang mga kamangmangan at kahangalan. Pairali namin ang self-control at sound mind. Patuloy nyo lang kaming pagpalaid gamitin sa ministeryo. Sa mga taong naninira sa amin, sa mga taong gumagawa ng masama sa amin, maging matiising kami at mapagpasensya. At may apply namin ang iyong mga salita, ang iyong mga aral. Preserve niyo po ang church na ito, Panginoong Diyos. At patuloy kaming maging tapat sa inyo, naglilingkod, sumusunod sa inyo, gumagawa ng inyong kalooban. At patuloy kaming ingatan. Salamat po, Ama, at hindi po namin nararamdaman ang bagsik ng bagyo hanggang sa mga oras na ito. Salamat po sa inyong preservation sa amin. Masa kami hanggang kinabukasan, magiging maayos po ang lahat sa amin. Napakabuti niyo po, napakapalad po namin na kami inyong iniingatan, Panginoong Diyos. Purihin kayo at kami nakapanambahan sa umagang ito. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at patuloy tayong ingatan. Salamat. Tapos na ating banal na pagtitipon.